Yes mga guys, for today's video, ito na ang inaantay ng lahat kung paano tayo mag-a-apply ng increase of authorized capital stock ng isang korporasyon. So mga guys, una nating gagawin, step by step po tayo kasi medyo mahaba pong explanation to. Kasi kung bibiglayin natin, baka magka-rumble-rumble tayo. So, part by part lang po tayo. So, unahin muna natin yung preparation. Paano ba natin i-prepare para maging maganda ang daloy ng ating application? Smooth ba? Kumbaga sa sure ball pagdating dito sa application natin. So, bigyan natin ng tips at saka mga suggestions. Bigyan natin itong ating mga kaibigan para malaman nila kung paano at paano. Sige, ito na po mga guys. So, bago po natin i-apply itong increase natin, i-click itong apply for amendment, dapat naka-ready na yung inyong mga documents. Naka-notarize na, pirmado na, notarize, naka-scan na, PDF file, so ready for uploading na. Kung pupunta tayo dito, apply tayo at wala naman tayong na-prepare, wala, useless lang din. Wala rin. Mas maigi na yung naka-prepare na tayo. Kasi babalik-balik lang tayo dyan So, ito na. Dito muna tayo. Konting paliwanag lang. So mga guys, bago ang lahat dapat kumuha muna kayo ng monitoring clearance. Ito po ang pinaka the best move. Ito kasi ang una kong laging ginagawa, itong monitoring clearance. Kasi dito, matagal din po ang bakbakan dito sa monitoring. Matagal po dito. Minsan inaabot po ng 1 month to 2 months ang monitoring. Kaya hindi po basta-basta ito pasukin. Depende lang po yan sa volume na dumarating sa kanila sa CRMD, sa department po nila. Kung minsan marami, mahaba ang pila, mahaba ang queuing. Mayroon po silang Google Forms para po mag-apply. Meron pong link doon, nakakalimutan ko lang isend tingnan ko kung maalala ko dito sa pag-edit ko ilalagay ko yung link ng monitoring clearance kung paano mag-apply. Yan. So, andun po yung mga dapat yung i-provide. So, ibang naman yun. Ito, sa increase na tayo. So, dapat, ito para sa akin monitoring muna, unahin natin. Kasi dito lalabas yung kung ano yung mga problema ng kumpanya. Kung ano yung makikitang problema na hindi nakikita, makikita po dito. Yan, kasi matutulis po ang mga mata ng mga personnel dito sa monitoring. Matindi po yung mga personnel dito, yung mga staff. Talagang review na review yan mga guys. So, eto po, kita nyo naman po, meron po siyang fines. Violation of Sec 37 of the RCC by increasing its authorized capital stock without properly amending its articles of incorporation. So, binago niya yung kapital niya malamang sa GIS. Nag-declare siya na tumaas na yung kapital, pero hindi dumaan sa tamang proseso. Yan, penalty siya, 10,000. Ganun po ang mangyayari niyan. So, yung mga iba hindi alam, nagpapalit na lang ng kusa ng authorized capital, siguro para lang makita na mataas ang kapital. Kunyari, magsasubmit sa bangko or bidding, yan, ginagawa nila yan Kaya yan, hindi nila alam, may penalty po yan. Ayan, 10,000. So, meron pa siyang 500 dito. MC number 8 series of 2009. No data in supplemental written statements. First offense. Ayan. Ito naman po yung sa FS. Ayan, yung supplemental doon, wala raw data. Wala raw data dun sa pinasa nilang supplemental report dun sa financial statement. So, first offense po yan, 500 pesos. Pag umulit pa ho sila, second offense, times 2 po yata yan. Hindi ko lang po sure. So, dito naman po sa GIS niya, ayan, may penalty po siya. 15,500. Sa FS, 10,000. So, overall, 36,000 ang penalty niya. So, nandito po yan sa page 2 niya, kung ano po yung mga penalty. May kita niyo po yan dito. Yan. So, yan po. Yan. So, pinaka-total po niya is 36,000. So, dapat niyo pong bayaran to para maklear po lahat ng mga problema na yan. So, eto na po siya. Lalabas po yung assessment form. Kasama na po yun pag lumabas po yung monitoring sheet, yung clearance. So, yan na po. Pwede na pong bayaran yan. So, ito, nabayaran na namin. Bayad na po siya.
So, dito na tayo sa encoding ng increase of capital stock niya. So, be careful po dito sa pag-encode. Nako, matutulis po yung mga mata ng mga reviewer natin dyan sa SEC. Yan, lagay niyo po dyan yung kung kailan po yung meeting, importante po yan. At kung magkano po yung capital dati at yung dinagdag na capital ngayon. Yan, meron po siyang net increase ito, 40 million. Yan, hindi ko na masyadong papaliwanag, pahapiyaw na lang, yan. So, lalagay niyo dyan yung mga nag-subscribe, kung ilang shares sila, subscribed, amount paid, yan. So, dapat po nakapirma sila lahat, yung mga stockholders, yan. So, yan, notaryado po dapat. So, okay na yan. Dito naman po tayo sa list of stockholders of record. Importante po rin po ito, mga guys. Kasi, kumbaga, kinukumpara nila to doon sa report nyo po sa GIS. Kaya dapat pumarehas po yan. Kumbaga ito yung shares ng mga stockholders bago po nag-increase. So ito po yung date niyan. Yung date na yan, ito yung shares po nila nung nag-meeting. At dapat parehas po yan doon sa latest GIS po ninyo na ni-report. Dahil kung hindi, baka magka-problema. Malamang hahanapan pa kayo ng mga kung ano-ano dyan. So, after nyan, dito naman tayo sa Treasurer's Affidavit. Yan, gawa po kayo ng Treasurer's Affidavit. Siyempre, notaryado. Ayan, increase of capital. Cover sheet po niya. So, kailangan din po yan. Kailangan ng system yan, cover sheet. At cover sheet din po ng amended. Yung amended article po na gagawin ninyo, meron din po cover sheet yan. So, sa amended article po, madali lang po yun. Hindi ko na po ipapakita dito. Kasi kung technique ko niyan, kung ano yung latest na inamen nyo, kunyari may inamen kayo dati, previous, yun lang din po ang pagbabasihan nyo. Edit nyo lang po yung Article 7, doon sa may capital. I-edit nyo lang po yun, palitan nyo lang po kung ano na po yung capital ninyo, kung magkano na yung shares, gano'n. Madali, yun lang po yung edit nyo, yung part na yun. So as is na po lahat. Isama nyo po yung lumang acknowledgement po doon na notaryado. Kasi mag-a-attach naman po ng Director's Certificate. So, ayan. Explain mo dito kung magkano yung increase. Ayan, nakapirma po lahat ang mga directors and notaryado. So, yung Secretary Certificate, meron din po yan. Kasama po attachment sa amended article. Hindi ko yata nabuksan. Ito po, kasama po ito sa amended article. Attachment po ito doon. So, Secretary Certificate. Ayan, nandito na po lahat. Kung ano yung pinag-increase nila, pinaliwanag na po niya. At yung mga stockholders na hindi nag-subscribe, nag-waive. Yan. At kasama na rin po dito yung ito sinasabi dito. Yan. Yung wala pong pending case. Yan. No intra-corporate dispute. So, andyan na po lahat yan. Isang paliwanag lang po ng secretary. So, yan. Pirma ay notaryado. So, kumpleto na po ang mga papel natin. Pinaka-attachment po natin sa ating application at importante po, pinaka-importante,